ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Transport Group sa Northern Mindanao dismayado sa pagsuspenso ni Pangulong Bongbong Marcos sa fare hike. Samtang LTFRB nagpasidaan sa mga PUV driver nga dili magpasulabi og singil. Usa ka vice mayor sa Camiguin Island nadakpan human makuhaan og armas ug gituhang shabu. Usa ka hardware store sa Cagayan de Oro City nasunog, kapin 6 million pesos natala nga danyos. United Centralized Idil Fitir 2026 Congregational Prayer sa Davao City ipahigayon sa Biyernes o sa Sabado. Og pagkabayo sa usa ka estudyante padulong sa tulunghaan agaw atensyon sa General Santos City. Unsa kaha ang tumong? Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Dismayado ang Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o NOMFED-TRASCO sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos nga ipahunong ang pagpatuman sa fare increase. Transport pahulay, ginatunan karon sa bawang grupo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka adlaw una ang gikatakdang pagpatuman sa fare increase nga giaprubahan sa LTFRB. Kalit nga gimando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspende niini, inay paspasan matud pa ang pagpanghatag og ayuda sa transport sector. I-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Tungod sa maong direktiba, ilabihan ang pagkadismaya sa Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o NOMFED-TRASCO kang PBBM. Dugang nila nga may gasto na kuno sila alang sa paglukat sa bagong fare matrix sa LTFRB 10. Dihang kalit nga gimando ang pagpahunong sa implementasyon sa fare increase. Matod pa niya nakurat kuno sa pagbata niya. Naunsam na siya pag-meeting niya, natulog na siya. Inana ba di ay ang atong presidente? Ha? Wala siya contingency plan na gihimo kung unsa iyang buhaton sa atong economic crisis karong panahon na. Gi-question sab sa maong grupo ang pagkadilatar sa pag-release sa fuel subsidy, service contracting ug ayuda sa mga driver nga gisaad sa gobyerno. Dako na gyud kuno og epekto sa ilang operasyon ang pagpadayong pagsaka sa presyo sa krudo tungod ang ilang kinitaan sa usa ka adlaw mapadulong lang sa tubil. Tungod niini, gikunhura na kuno nila ang mga units nga ipadagan matag adlaw aron makadaginot sa krudo. Ang inauntang gipasuspend ang atong fuel nga muhunong ipasuspend nila ang pagpataas sa fuel o dapat ilauntang gi-suspended ang excise tax. Pero unsa iyang itubag, daghan kuno ayuda. Hunahon nimo ang ayuda hantud karon nga among gipaabot. Wala pagyud diha. Sa opisyal nga pahayag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, gibutyag niini nga ipatuman nila ang direktiba ni PBBM nga ipahunong ang implementasyon sa fare increase sa tibuok nasod. Ginapaspasan na sabkuno sa ahensya ang pag-release sa ayuda sa transport sector isip dugang tabang gikan sa gobyerno. Nakigkoordinar na sabkuno ang DOTR sa tanang ahensya sa gobyerno aron masiguro nga mahatag ang saktong ayuda sa mga driver o transport operator sa nasod. Ginatun-an sabkuno sa NOMFED-TRASCO ang transport pahulay o ang temporaryong pag-unlang sa pagpamasada kung padayon nga dili dunggod sa gobyerno ang ilang panawagan na fare increase. Ang among purpose ana di man sa ingon nga i-paralyze nato kundi ipakita namo kung unsa among pagkadismaya sa atong gobyerno karong panahon na. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Nagpasidaan ang LTFRB 11 ngadto sa mga PUV driver nga dili magpasulabi og singil karong gisuspenso ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare hike. Atong saro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara giklaro sa LTFRB 11 nga walay fare hike. Kini nga human gisuspende ni PBBM.
Busa, makonsidera matud pang overcharging kung dili mutuman o musubay sa naandan nga plitihan. So as is po yung pamasahe muna natin. So there are no increases po as of the moment. Kini ang giklaro sa LTFRB 11 human nga gisuspende ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang fare hike na nakatakda nga ipatuman unta karong adlaw March 19. Nasayangan ang mga driver sa pampublikong sagyanan kay direkta silang mapektuhan sa kamahal sa presyo sa lana tungod apektado ang ilahang kita. Sumara sa LTFRB, double time sila aron ma-release na ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers. Because we already have the directive na suspended, so possibly if they will still charge katong ato ang increase, so it will be considered as overcharging, which is a breach of franchise condition because kung unsa ang dapat na sa ato ang taripa, mao gyud dapat ato i-charge. So pwede sila ma-violate nila is violation is overcharging, and then we have series of administrative penalties for that. Nagpasiraan sa ang LTFRB 11 ngadto sa mga mupatong og sigil sa pamasahe, makonsidera daw kini nga overcharging kay hasta mo daw ang commuters apektado sa sitwasyon. Ato siyang padalion para for the meantime na atay solution na ma-provide sa ato ang affected drivers and operators. And Ginaandam na sabdaw ang libreng sakay alang sa mga commuters. Naana po tayo direktiba from the central office to the regions nga sugdan na og formulate og draft sa service plan kung asa ang mga ruta pila ka bus units. Sara, sa karon walay mahimo no ang mga apektadong PUV drivers kun dili ang magpaabot sa ilahang fuel subsidy. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Arestado ang usa ka vice mayor sa Camiguin Island human makuhaan og armas o gituwang shabu atol sa pagsilbi sa PIDEA 10 og search warrant sa iyang panimalay. Suspect gingong lantaran nga nagatugot nga mogamit og droga sulod sa iyang balay. Ani report ni Cyril Chavez. Arestado sa mga personal sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDEA Region 10 ang usa ka vice mayor sa Camiguin Island. Matod ni PIDEA Region 10 Regional Director Alex Tablate nga ang pagka-aresto sa opisyal nagsumikad pinaagi sa ilang pagsilbi sa search warrant batok kaniya. Sa mga operasyon nasulod sa PIDEA ang balay ni ini pasado alas 11 sa gabi adlong Martes kung asa nasakmit ang 5 ka sachet sa kapin 15 ka gramo sa gituang shabu nga mobalor sa 67,500 pesos. Lakip sab sa recover ang usa ka CZ-85 Combat Caliber 9mm pistol, lakip mga bala. Makonsiderang high value target ang suspect, labi pa nga usa siya ka elected public official. Fortunately, as per report submitted, no, wala man po yung natabo nga resistance on the part sa atong subject aning search warrant. Dugang sa opisyal nga taod-taod na nila ginabantayan ang lihok sa mong suspect kinsa kaniadtong mayor sab sa mong lungsod. Base sa impormasyon nila nga lain-lain mga individual kuno ang gaadto sa balay sa suspect kung asa gituhuang gakahitabo ang paggamit sa illegal nga droga. So reportedly, although there are statements nga moingon sila nga public knowledge, but on our part as operatives, we are more focused dito sa mga ebidensya. And with this anti-drug operation, atong na pamatudan nga nagposes siya og illegal drugs, particularly shabu. Mag-atubang kini og kaso paglapas sa Section 11 ug 12 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa'y pahayag ang suspect kinsa gidala na ngadto sa korte. Hindi naman ho natin pa masasabi kung talagang nagbebenta. Pero ang ano lang natin dyan is may nakitaan doon sa kanyang bahay, so he's in possession of dangerous drugs. This is also a fair warning to our local officials na hindi ho dahil sila po ay nakaupo sa pwesto, maaari na ho silang gumawa ng mga krimen. Cyril Chavez, One Mindanao.
Usa ka hardware store sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Kapin 6 million pesos nga danyos natala sa kabomberuhan. Temporaryong nakulgot ang dagan sa trapiko sa National Highway sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Diyang miulbo ang dakong sunog sa usa ka hardware store pasado alas 9 sa buntag adlang Huwebes. Itom og baga nga aso ang makita ang nagagawas gikan sa second floor sa maong building nga gituwang stock room sa maong hardware. Sumala sa BFP nga sa second floor sab kuno nagsugod ang kalayo. Gamit ang fire extinguisher, gisulayan pa pagpalong sa gwardiya sa hardware ang kalayo apan wala na kuno natabang tungod highly combustible material o dali ra masunog ang anaa sa ibabaw. Wala man ninuon natala nga nasamdan sa maong insidente. Gibanabrang mukabat sa 6.4 billion pesos ang danyo sa sunog. Padayon pa ang investigasyon sa hitabo. Ang sulod usually ani katong mga class A na to na sunog na fuel o katong mga dali lang yun mga sunog. Sama sa mga trapal, kana stall guard, PVC fittings. So ang ilaha pong flooring sa second floor do kita nimo sa gawas sa simento siya, ang flooring niya manggod kay murag ka ng plywood siya ba. O kahoy siya. So isa na sa mga challenges ato ang firefighters kay makompromise manggod ang salog. Akusasyon aron mangita og ebidensya, inay mulatag og ebidensya aron suportahan ang ilang mga akusasyon. Kini matud pa ang gipadagan karon human gideklara sa House Justice Committee nga sufficient in grounds ang duha ka impeachment complaints batok kang Vice President Sara Duterte sumala sa defense team niini. Sa pahayag nga gipagula sa Defense Council ni Vice President Sara Duterte, preliminary pa ang finding sa House Committee on Justice nga sufficient in grounds ang ikatulo o ikaupat nga impeachment complaints batok sa bise. Dili kini ang pag-ila sa kamatuuran o pagpangita sa tulubagon. Wala sab nagbago ang ilang posisyon. Dugang pa ang mga reklamo daan ng depektibo. Namugna kini sa mga konklusyon, spekulasyon ug naratibo nga wala nakaangkla sa hugot nga kamatuuran nga kinahanglan ubo sa konstitusyon ug balaod. Ang gipresenta matud pa nga mga akusasyon aron mangita og ebidensya ug dili mao ang mulatag og ebidensya aron suportahan ang ilang mga akusasyon. Dugang sa depensa, ang proseso kinahanglang dili idumala sa bisan unsang political agenda apan base sa konstitusyon, balaod ug makasaligan og hugot nga ebidensya. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Sa nakatakdang pagsaulog sa Eid al-Fitr o pagtapos sa balaang bulan sa Ramadan, ipahigayon ang United Centralized Eid al-Fitr 2026 Congregational Prayer sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, masayran karong gabi kung kano sa ang Eid al-Fitr depende sa resulta sa ginapahigayon nga moon sighting. Gianunsyo sa Darul Iftar Region 11 nga ipahigayon karong gabi March 19 ang moon sighting. Kung makita ang bulan sa ulugon sa atong mga kaigsuunang Muslim ang Eid al-Fitr ugma Biyernes. Apan kung walay bulan nga makita sa Sabado na kini ipahigayon. Kung makita sa 19th, ang ibig sabihin ang ating Eid al-Fitr sa March 20, araw ng Friday. Kung hindi naman makita, may ulap na makapal, hindi makita dito sa matla ng Pilipinas, ay doon tayo sa araw ng Sabado. Ang Eid al-Fitr natin sa araw ng Sabado, March 21. Agig pagsaulog sa Eid al-Fitr, magpahigayon o United Centralized Eid al-Fitr 2026 Congregational Prayer ang atong mga kaigsuunang Muslim sa Rojas Avenue, Davao City. Ana sa 3,000 hangtod 5,000 ka mga kaigsuunang Muslim ang musalmot. Gina-invite na ko ang tanan, mga Muslim Davaoeños, mga kaigsuunon natong silingan ng mga Muslim. Kung naamo diri sa Davao City, let's come and celebrate and unite everyone na naatay open space sa Rojas. Aprobado na sa Davao City Council ang ordinansa sa pagpatuman og temporary closure alang sa vehicular traffic ang both lanes sa Rojas Avenue gikan corner Claveria Street to Padre Faura Street sa Biyernes o Sabado gikan alauna sa kadlawon hangtod alas 9 sa buntag. Very important ni siya kay this is one of the 5 pillars of Islam. So gina-celebrate nato siya og mo magun murag renewal of faith, murag ginaano namo ba ang Ramadan is the opportunity para
mag-reflect sa amuang mga mali sa una ug mabag-o na mo amuang ang pagkatao na mo. Una ang Idil Fitir, ana sa 18,000 ka mga Muslim families ang makadawat og food assistance gikan sa local officials ng mga sakop sa pamilyang Duterte. Sulod sa matag food pack ang bugas, canned goods, noodles ug itlog. Gisugdan ang distribusyon niya atong March 17. Sumala sa Davao City, 1st Congressional District Office, ang maong outreach initiative gipahigayon sa 48 ka moske sa syudad. Sara kasamtang gipahigayon karon ang moon sighting ug atong halaton unya ang anunsyo gikan sa Darul Iftar Region 11. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Usa ka 9 anyos ka batang lalaki kinsa gituwang nalumos ang napalgang patay sa Taguluan River sa Taguluan, Misamis Oriental. Patay na diyang napalgan sa mga residente sa Riverside sa Barangay Mohon, Taguluan, Misamis Oriental ang 9 anyos ka batang lalaki pasado alas 5 sa hapon na dong Martes. Sa inisyal nga investigasyon, gituwang nalumos ang maong bata samtang naligo sa suba. Walay nakita mga samad sa lawas sa bata nga indikasyon nga adunay foul play sa itabo. Apan, palawuman pa sa otoridad ang ilang investigasyon. Painomdom nila sa mga ginikanan nga dili pasagda ng mga bata nga maligo sa sapa nga walay kauban aron malikayan ang susamang insidente. Usa ka lalaki sa Iligan City, Samdan, human gitigbas sa iyang kainom diyang naglalis ang duha. Samdan sa isang kamot nga bahin kining usa ka lalaki sa Barangay Akmak sa Iligan City, human kalit nga gitigbas sa iyang kainom nga usa ka 41 anyos nga lalaki. Sa investigasyon sa kapulisan, pasado alas 5 sa hapon niadtong milabayng Miyerkules, nag-inom ang duha nga misangko sa panaglalis gamit ang usa ka bolo. Kalit nga gitigbas sa sospek ang biktima. Naglayog pa ang duha nga miresulta sa pagkahulog sa sospek sa kanal. Daling gidala sa ospital ang biktima ug ana-ana sa mayong kahimtang. Samtang, voluntaryo sab nga mitahan ang sospek sa mga miresponding pulis. Sa karon, ginahulat sa kapulisan kung magduso og kaso ang biktima. Gikahiligan na karon sa pipila ka mga Davaoenyo ang mamingwit og isda. Gani hapit 200 ka mga ginatawag nga anglers o mamingwitay ang misalmod sa usa ka fishing tournament. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Milusong sa dagat kining kalalakinan sa Toril, Davao City. Apan dili mga ligo, kundili mangisda. Gamit nila ang rod, hook ug line sa pagpamingwit. Mga partisipante sila sa 2nd Rudy Duterte 89th araw ng Davao Shore Casting Fishing Tournament. Ana sa hapit 200 ka anglers o mamingwitay ang misalmot. Ang mga mananaog katong dunay pinakabugat nga nabingwit nga isda. So kaning among tournament nga ginapahigayon lang manggod is dili lang ni siya as part as our hobby, but it is also part of our responsibility na i-conserve ang ato ang kinaiyahan. I-preserve ang ato ang kinaiyahan. Usa na matud pa kini nga bag-ong ginakahiligan karon. Nakigduyog ang opisina ni Congressman Paulo Duterte sa advokasya labot sa responsible angling o fishing ug suporta sa community-based recreational activities. Dali ra siya no matunan. Ang kinahanglan lang nato is dapat musulod ta sa kanang particular group para mag-guide ta og tarong kay usually ang mahitabo manggod pag walay proper guidance, especially for those na nagasugod pa, kumbaga mali ang maging foundation nila. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gikalingawan karon sa social media ang usa ka iri nga daw naguol og broken-hearted samtang ginakantahan. Ginawa ko lang ang lahat. Sa video ni Hughes Cooper John Lennon Picarana gikan sa Taytay Rizal, makita ang iri nga daw nagrelapse o daw broken-hearted samtang ginakantahan sa usa ka lalaki. Sumala ni Hughes Cooper John na naigon daw sila ni adtong gabi una dihang nakita nila ang maong iri nga natulog lang di ay.
Agaw atensyon daw ang dagway niini maong nakahunaw na sila nga kantahan kini og kanta nga pang broken hearted. Nalingaw gayod ang netizens gani sumala sa uban kanila, aanhin pa ang siyam na buhay kung hindi naman pala siya habang buhay. Aw, pusad. Kini ang GMA Regional TV. One Mindanao. Ginusul sa Duterte Block ngadto sa Kongreso nga ipagawas sa publiko ang reports gikan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa nakatakdang paglaylo sa operasyon sa ICI sa katapusan sa Marso, nagsumite og resolusyon sila Davao City Congressman Paulo Duterte, Omar Duterte, Isidro Ungab ug PPP Party List Representative Harold Duterte aron i-request ngadto sa Office of the President ug ICI nga ipagula og mahatagan og kopya ang House of Representatives sa 125-day accomplishment report sa ICI. Niadtong Setyembre 24 sa miaging tuig, gisuspende sa House of Representatives ang proceedings sa Infrastructure Committee ug gi-turnover ang tanang dokumento sa ICI. Apan hangtod karon, wala pay report sa ICI nga gipagawas sa publiko. Labaw nga for approval na matud pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang report. Una pa man gianunsyo ang paglaylo sa operasyon sa ICI, gi-turn over ang mga dokumento ngadto sa Office of the Ombudsman sa miaging semana. Kapin 6 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga gitago sa usa ka mixer truck ang nasakmit sa otoridad sa Maguindanao del Norte. Duha ka mga sospek dakpan. Ani ang report. Sige, bagsak nyo. Imbes nga gimasang semento, sigarilyo ang mitambad yang gipaablihan ang compartment sa mixer drum sa usa ka truck atol sa gipahigayong checkpoint operation sa otoridad sa barangay Bayangan Norte sa Matanog, Maguindanao del Norte, banda 9:30 Lunes sa buntag. Nasuta nga smuggled di ay kini nga moabot sa 7,550 reams. Mikantidad kini sa kapin 6.4 million pesos. Gilayong gidakop ang 30 anyos nga lalaking driver, lakip na ang 20 anyos nga lalaking helper nga pulos taga Zamboanga City. Posible kining mag-atubang og kasong may kalabutan sa anti-smuggling. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga una ang pagdakop, namatikdan kuno sa operatiba nga daw dunay irregularidad sa mong sakyanan. Busa gipaubos nila kini sa inspeksyon. Hangtod nga nadiskubre ang maong kontrabando. Padayon ang investigasyon sa PNP sa kung asa gikan o kung asa padulong ang maong kontrabando. Lakip na ang nagpaluyo sa maong illegal transport. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Mikuha og atensyon sa publiko ang Malacao boy nga estudyante nga nagkabayo padulong sa usa ka tulungaan sa General Santos City. Ang maong pagkabayo do na matud pay tumo. Atong Siron pinaagi ni ining report. Daw nahimong instant hari sa kadalanan kining brown nga kabayo nga gisakyan sa usa ka estudyante samtang gibaybay ang kadalanan sa General Santos City. Ang maong eksena gikalingawan sa mga nanakay og sakyanan nga ng labay ug mga residente. Saysay sa maong nagmalakaw boy nga BS Agriculture student nga si John Jeric Arcebal. Wala kuno siya magdahom nga magkabayo siya sa kalsada gikan sa ilang agriculture campus padulong sa laing campus sab niini sa Barangay Lagaw. Nangutana manggod daw ang tagdumala sa maong pribadong tunghaan kung kinsa ang kahibalo mga bayo og siya ang gitudlo. Misugot ra kuno siya sanglit duna na siya kaalam niini. Busa gipakabayo kini sa inatimang kabayo sa tunghaan nga ginganlan nga Arthur. Buot ko nung ipakita sa tunghaan nga usa ka tradisyonal nga pamaagi sa transportation niadtong unang panahon nga mamahimong magamit karong panahona taliwala sa nagkataas nga presyo sa lana. Imbes diri lang to gapon, so engon ni ma'am na magadto na lang Lagaw para mag-promote po ang sa pagtaas sa gas ba. Magpanawagan. Back to traditional ta. Og naiway nga makasulod kag eskwelahan, pwede na kamo magkabayo. Atol matud pa sa pagkabayo, gisiguro ni John Jeric nga dili malisang ang maong kabayo. Pananaw sa uban kusog pero kato nga dagan hinay lang jud siya kay isa pod na kay ginampingan po na ang tiil nila kay siyempre sa semento magasgas yun na eh. Kumukulbaan mo siya ipatagilid na ko siya. May lang ganin sunod siya.
Ginakuhaan pa og pahayag ang tagdumala sa tulunghaan. Apan sumala pa, ang maong kabayo padayong ginaatiman sa tungaan kauban ang uban pang mga pony o gagmayng breed sa kabayo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Giablihan na ang northbound lane sa Tuganay Bridge sa Carmen, Davao del Norte. Sa pahayag sa DPWH Region 11, abli na alang sa mga motorista ang northbound lane sa tulay isip pagpangandam sa Semana Santa. Gipasidana ng mga motorista nga magmabinantayong sa biyahe tungod nagpadayon pa ang pagtrabaho sa Center Island ug sa ginatukod nga pedestrian overpass. Gilaumang mahuman ang kinatibukang proyekto sa katapusan sa Mayo karong tuiga. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasud.